Good morning, ladies and gentlemen, the Filipino people, lahat ng mga kababayan ko. Dito po tayo ngayon sa Toto Tirador. Tiradorin natin ang katotohanan at tiradorin natin ang mga tao sa likod ng mga katotohanan na kung saan sila gumagalaw na mukhang nakapagdulot ng issue o kontrobersya. Kaya ito po tayo ngayon. Pag-usapan po natin yung pagbabasura ng International Criminal Court sa request ni Digong Duterte na bigyan man lamang siya ng tinatag na pansamantalang kalayaan o interim release. Para ang pakay nila, siyempre, pag nawala sa isip mo na nasa kulungan ka, malaking bagay, malaking tulong. At siyempre pa, kailangan din yan sa health ni Digo ngayon, sa ngayon dahil una, 80 years old na siya. He is turning 81 sa ngayong kailan ba birthday niya? Tanong alamin natin. Birthday. Digong Duterte. March 28. So next year ay 81 years old na siya. So ngayon, ang ating pag-usapan dito una, i-refresh ko lang muna ang memory natin kung paano, kailan inilabas ang decision at paano, anong dahilan ginamit ng ICC at konti, babanata natin kung tama pa o totoo ba o hindi, kung tama ba sa argumento, sa pangkalahatan, argumento sa legal, at argumento sa punto ng moral, at argumento sa punto ng mga ordinaryong tao. Kung tama ba yan. At siyempre pa, informahan namin kayo ulit kung ano mga developments ang nangyari. But this time, po-focus tayo. Ano ba? Nagkataon lang ba? Ano ba yung galaw ni sobrang may taong pinakagalit masyado kay Duterte. Walang iba kundi si Antonio Trillanes, deport, yung isang nag-aklas sa panahon ni Gloria sa yung tinatawag na, sabi natin, infamous o Code Mutiny, na kung saan dami ng dinamay niya mga sundalo, kapwa niya sundalo, mga kaklase niya sa PMA, na nawala na ng trabaho, nawala ng karera sa PMA because of that. So, ngayon, lumalabas na siya din naman ang duwag, sumuko siya yung kay Gloria, makapagal, at ano nangyari? Wala rin. Corrupt pa rin ang military. Ang pinaglalaban nila noon ay korupsyon sa military. Yung tinatag na conversion. Kino-convert yung pundo ng military sa kung anong sistema. Halimbawa, may MOOA. Ibig sabihin, mga tinatawag na maintenance operating expenses ng mga military. Halimbawa, ikaw ay naka-assign sa gera. Meron kang ikaw commander, meron kang ganun. Pero ang pera mo doon kukunin sa kampo mo. So, dapat ang pundo po niyan, may alam po ako sa inyo personal kasi may mga kliyente ako na mga military officers sa ombudsman, kinasuhan. So, iyan ang facts of the case. Na, sa pagkakaalam ko, panalo ako sa kaso doon. At nawala na ng problema yung mga client ko na mga opisyal na military. So, anyway, yan pong sistema. Kasi mga client ko ay mga sa bundok sila assign, mga company commanders, battalion commanders, at kinasuhan sila dahil po yung pera na nakalaan para sa kanilang budget, kumbaga sa tingin ko lang, ay nanggaling po yun sa intelligence funds. So, ngayon, binibili nila ng pagkain yan, supposedly may pagkain ng mga sundalo natin sa bundok. Bago pumunta ang sistema nila ay hinahatid dyan yung pagkain. So ngayon, saan sila bibili? Ang pera na galing sa kampo. Ang kampo, maaaring mga 100 kilometers away from the actual battlefield. O di kaya 50 kilometers from the actual battlefield.
Pagkatapos mayroong tinatawag na supposedly kung susundin mo ang katotohanan ay dapat bigyan kagad, ikas na kagad ang pera ng sundalo. Nandun na dalhin sa gera, nandun siya. Tapos, bahala na mag-source out ang commanding officer dun sa lugar kung saan siya bibili ng pagkain para i-sustain nila sa pagkain. Kasi nag-operate sila minsan 1 linggo, 7 days, na tuloy-tuloy. So, bibitbit sila ng pundo. Ngayon, ang kinaso dun sa aking mga client ay yung pera ay mali. Ang mga pirma ay parang sinadya na hindi nila pirma, pinike at na-release yung mga pundo. Well, ang naging depensa namin talaga ron ay sa totoo lang, ang korupsyon doon, hindi po nakarating ang pera na pundo sa mga client ko na mga opisyal na military. So, dinepensa ko sila. Anyway, yan po ang mga sundalo natin na tinraidor din ni Trillanes na nawala ng karera. So, isa na yun si Gambala. Naalala ko si Gambala ay class baron ng klase nila. May isa pang dyan, Maestri Campo. Ang alam ko, Medal of Valor Award yun. Tapos, kumbaga, ito yung mga tao na ang rangko nila ay hanggang pinakamataas ay Kapitan Major. O si Trillanes noon ay Lieutenant Senior Grade. So, kung Lieutenant Senior Grade, na kapitan siya. So, ganun po sinayang nila yung kanilang karera sa military. Tapos, ito na naman siya. Kumbaga, may history talaga siya na talagang operator siya to the extreme. Tapos, bago mag-2016 election, pumunta yung kay Duterte sa Davao City at inalok niya sarili niya. May ibubugar rin kasi senator siya eh. Inalok niya sarili niya na tumakbong vice president ni Duterte. At that time, sinabi ni Duterte, hindi lang ganyan si Duterte. Walang plano kasi si Duterte na tumakbong presidente. So, tinanggihan siya. So, later on, nagalit siya, nagbagong isip ni Duterte na tatakbo ay si Alan Peter Cayetano kinuha. Doon siya ang kinagalit niya. Nevertheless, tuloy-tuloy, tumakbo rin ng vice president si Trillanes. Kaya lang, hindi rin siya nanalo kasi alanganing oposisyon niya eh. So, lang namatay lang kuryente ko kaya nakita nyo ko nawala, hindi ako nakapagsalita. Inaayos ko lang microphone ko. So anyway, so ang nangyari noon, natapos ang eleksyon, hanggang doon ang nag-umpisang eleksyon, naalala nyo na may nakausap ko na si Trillanes na isang tao na nagbigay sa kanya ng, akalain mo hindi pa presidente nung si Digong, tumatakbo pa lang siya. Nagpalabas ng si Trillanes ng isang kunwari mga papel, hindi naman sabi ko, maring totoo, maring hindi totoo, na mga listahan ng mga bank account numbers sa BPI. At yun daw may mga pera ni Digong bago mag-2016 election. So, naalala nyo, no, nagkita pa nga sila sa BPI, Julia Vargas Street, doon sa may Pasig, katabi ng office ng Integrated Bar of the Philippines. At ang pumunta roon si Salvador Panelo na abogado ni Digong Duterte sa panahon na mag-e-election. So, ang katotohanan, may pinroduce si Trillanes na mga papel, listahan na mga account numbers. Well, hanggang ngayon, iisa lang na atang account number doon na napatutunayan. Although ang existence ng number ng account ay inamin ata ni Digong, but not the contents. So, doon nagsimula yun. Kita mo nung nagkaroon ng hearing sa lately, sa Quad Committee, nilabas pa rin ulit yung mga account na yun. In other words, Trillanes was trying to picture out na si Duterte ay bago siya maging presidente, nasa drug lord na siya. Kasi ang mga pera na yun ay nanggaling sa droga. Yan po ang sinasabi ni Trillanes. So ngayon, tuloy tayo fast forward, natalo si Trillanes, natalo si Alan Peter Cayetano, hanggat sa naging presidente, at nag-umpisa naman ito yung mga tukhang at maraming namatay. So ngayon, fast forward tayo, natapos itong
dahil sa pumunta si Trillanes, dala-dala niya ngayon ito si Attorney Sabio, na later on nagreklamo na hindi man lang siya binayaran ni Attorney Trillanes, Antonio Trillanes ng bayad niya bilang abogado. So, namatay na rin si Attorney Sabio, pero bago siya namatay, nagkwento siya na nag-withdraw na siya sa kaso. At pinidro na ng lahat ng trabaho niya. Kumbaga, dyan sa punto na yun, kung paniwala si Attorney Sabio, isang walang double crosser yung si Trillanes. Ganun po ang nangyari dyan. Kaya wala akong pakialam, Mil Aguilar, kung ano sasabihin mo. Hindi po yun good job si Sentry mo, si Senator Trillanes. Pinaka-traidor ng tao na kilala ko. Sobrang traidor talaga. Bahala ka kung ano sabihin mo kung magaling kay Trillanes. So pagkatapos nun, natalo na siya, tumakbo senador, talo. Paunti na wawala ang mga sumusuporta kay Trillanes. Magaling niya siya nung una sa commute din eh. Kaya siya nanalo pagka-senador. Maraming nakakaisa ako sa bumuto sa kanya noon. Kaya kung Mil Aguilar, kung ano man ang nalason man ng utak mo, kung tinatawag mo ang mga DDS ay masama, parang tinatawag ko, ikaw masama, kulto ka rin ni Trillanes, di ba? Mil Aguilar. Mga kulto ni Trillanes, lumabas na kayo. Huwag na ka magpapaniwala dyan sa diskarte ni Trillanes. Ginagamit lang kayo para kumita siya. So anyway, proceed tayo. Nakulong na si Duterte. Ando na. Ito na kayo. Later, punta tayo direkta sa September 29. Ito, pakita kong litrato sa inyo. Pumunta doon si Trillanes sa The Hague. Okay? So ito yon. Ito yung katotohanan binibigkas natin, Mil Aguilar. Hindi ako gumagawa ng kwento rito. Kaya better stop making an opinion na kahit didiis ako, anong pakialam mo? Stop making an appointment that an opinion that Trillanes is good. A lot of evidence is showing that your Trillanes is a corrupt person. O, titingnan mo. Ayan ang litratong yan. Tingnan nyo, napakalaking litrato na dito si Trillanes. Oh. Ituro ko. Ayan si Trillanes. So, kung din siya, palakihin ko ngayon. Ito si Tomoki Akane, Judge Tomoki Akane, President ng International Criminal Court. Ito yung abogado na pumalit kay Karim Khan na nagpo-prosecute kay Duterte. So, ito ngayon yan. Paano basta ito yung sequence si Trillanes, paano natin palak ito? Maliit, no? Lumiliit pa lalo. So, anyway, ayan si Trillanes. 29, ang litrato ito ay September 19. Tapos, September 26, 2025, ay nagkaroon na ng decision ang ICC. So, ilang araw pagitan? So, 19 and 26 days. Pero nilabas officially yung decision October 10. So, October 10, binasura ngayon ng ICC ang request ni Digong na interim release. At pasadahan natin konti kung ano ang dahilan ng ICC sa pagbabasura sa request ni Digong na pakita ko kaya muna to. Ayan. Ayan ha. Para makita nyo, 10th seminar. 10th seminar on cooperation in The Hague. Okay, yan. Ayan, yung mga ni Mil Aguilar, ang idol niya. So, ito ngayon ang dahilan kung bakit binasura ng ICC. Number 1, basahin ko na lang ha. Primary reasons for ICC's denial of Duterte's interim release bid. On September 26, 26 pala, hindi 25. So, 7 days. The decision released publicly on October 10, the International Criminal Court Pretrial Chamber 1 rejected former Philippine President Rodrigo Duterte's June 2025 request for interim release from detention. Duterte arrested in, background naman yan. Sabihin lang natin itong dahilan. Reason number 1, flight risk. Ibig sabihin ng flight risk, sisibat lang ito.
hindi na mapapakita si Digong. Pag pinayagan mo umalis, hindi na babalik sa kulungan, asakan sa korte para mag-attend ng hearing. So, yan po ang katwiran. So, ibig sabihin, hindi dahilan yung sinasabi, halimbawa, sa ating sa Pilipinas, no bail ba, non-bailable ba o hindi? So kung non-bailable, hindi ka makakalaya kung hindi mapatunayan na mahina ang ebidensya. Sa Pilipinas na setting yan. Pero sa setting ng ICC, ay pwede kang lumabas kahit anong kaso laban sa iyo, basta mapatunayan mo lang na ikaw ay tatalima agad, mapatunayan mo na ikaw ay compliant, obedient ka sa utos ng mga korte at tuwing may hearing, papakita ka. Dito, ang judgment call ng ICC ay walang hindi mapagkatiwalaan si Digong. Kaya because of that, ang ginawa nila ay binasura nila yung request ni Digong for release. So, sabi nila, kung ilalabas si Digong, ay ang rason dito, mayroon siyang extensive political connection or network. Yan ang unang sinabi. So, maaring gagamitin yung network, kinatakutan nila na gagamitin ni Digong ang network niya sa mga politiko, kasama ang kanyang anak na si Sara Duterte, na diniin pa ng ICC na nagsalita pa si Sara noong July 2025 sa speech niya doon na ilalabas niya sa kulungan ang kanyang tatay. At ang kanyang anak naman na si Davao Vice Mayor, si Basti, ay magbibigay ng necessary political contacts to abscond, to escape. So sa noong August 2025, sinabi ng ICC na sinabi daw ni Sara na gusto ni Duterte bumalik sa Davao City kung mailabas siya. Kaya kung ilabas siya doon sa The Hague o kung saang bansa man, ay lilipad daw siya papunta sa Davao. Yan ang isa sa mga dahilan. No? His access to marami daw siyang access sa mga pera. Okay? Tapos, mayroon din siyang history si Digong na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC. So, iyan ang mga katwiran. Pangalawang katwiran, pag lumabas na si Digong, ay didelikado ang mga biktima, mga testigo, at yung investigasyon. Okay, saka na natin, balikan natin, analisahin natin. Ang sinasabi rin sa sinight din ng ICC yung sinabi ng prosecutor na yung mga nakaraang mga pananakot niya noong siya ay presidente pa ay ginamit na dahilan na nakakatakot talaga si Duterte at hindi pwedeng pagkatiwalaan. Yan po ang buod ng pinakaanula. Natakot sila, hindi mapagkatiwalaan. Tapos, mali daw yung i-claim ng pamilya na kidnapping daw yung ginawa, yung pagpapalipad sa kanya sa The Hague. So, yan sinasabi ng ICC. So, ibig sabihin ng mga linyada ito, alam mo na ito rin ang linya ng mga tauhan ni Marcos. So, sa ngayon, ang pagpakilala kung sino mga testigo ay ongoing pa. So, hindi daw kailangan ito maantala ang pagpakilala kung sino mga testigo at saka mga biktima. Yun ang sinasabi ng ICC. Kaya, binabuti na dyan lang muna sa kulungan si Duterte. Next, sinabi ng rason ng ICC na kapag hinayaan si Duterte, ay papatay pa ulit. Sinight ang katotohanan, nananalo siya ng mayor sa Davao City. At kung upo siya pagka-mayor, marami naman daw siya patayin. Kita mong history. That is how reputation can damage, could ruin or help you. Kung good reputation, tutulungan ka. In the same manner, sa mata ko lang, hindi sa mata ni Mona Aguilar. Sa mata ko, ang reputasyon ni Trillanes ay traidor na klaseng tao. Kaya kung ako rin, siyempre magsasabi na ako kontra sa kanya, base po sa history niya. Although binoto ko yan dati pagka-senador. So ngayon, in the same manner, ganun din ang
sobrang pinaniniwala nila ni Trillanes na grupo, ang ICC, siyempre tao lamang yung mga judge, na nakakatakot talaga si Duterte. Ganon po ang rason. Next na rason ay kaya dahil doon sa takot, hindi daw sapat ang sitwasyon para palayain siya at baka magyari yung kinatatakutan ng ICC judges. Isa pa, patungkol naman sa kanyang sakit, ay sabi ng ICC, ay hindi natin magagamit ito, kulang pa ito. Kasi sa katotohanan, 2 medical examination pa lamang ang isagawa sa katauhan ni Duterte. At yung 2 na yan, ang una ay examination ng doktor na kinuha ni Duterte mismo sa pamamagitan ng kanyang abogado. Ang pangalawang doktor na nag-examine ay yung in-appoint mismo ng ICC. So, hindi magsisinungaling yun. Ang mga doktor kasi professional yan. So, ibig sabihin, ang ICC ay kinoroborate kung ano sinabi ng doktor ni Duterte na kinuha doon sa Netherlands din, ay ganon din ang sinabi ng pangalawang doktor. Although, wala siyang opinion na masasabi na maapektahan yan sa trial, kaya hindi, unang-una, hindi naman siya abogado, doktor lamang siya. Next, ito na ngayon, ang katotohanan po na hindi pa po pag mag-uutos pa lamang, mamimili pa lamang ang prosecutor kung sino naman ang doktor, team of doctors nila na titingin uli kay Duterte kung titingnan kung ulyanin na ba talaga ito o hindi. So, hindi pa nangyayari yan at mag-appoint pa lang at yan na po ang gustong gagawin ng prosecution. So, ngayon, ang tanong dyan, hindi pa pala kompleto, hindi pa pala tapos. Bakit nag-desisyon na kagad ang ICC? So kung makita mo, babasahin natin ang decision ng ICC. Ito. Pakita ko sa inyo yung decision ng ICC. Nakalagay dito na marami pang request ang depensa, ang abogado ni Duterte, marami pa siyang request na bigyan pa sila ng pagkataon na magsumiti ng mga kanilang mga isusubmit kagaya ng mga medical examination, pero hindi na pinayagan ng ICC. Nagdesisyon na kagad ang ICC na kulang-kulang. Ibig sabihin, hindi pa kompleto, pero nagdesisyon ng ICC. Ano kaya yung dahilan bakit hindi inantay ng ICC judges ang hiling ng abogado ni Duterte na mag-submit pa sila ng panibago at hindi rin hinintay kung ginamit ng ICC na dahilan itong medical state of the personality of the Duterte, bakit hindi nila hinintay na lang yung medical examination na PETSA na gagawin sa ayon sa request ng prosecutor kay Duterte bago sila magpalabas ng decision kung papayagan ba nila mag-interim release or hindi. So may rason yan kung bakit. Bakit hindi nila pinag? Is it time? Malabo kasi pinapayagan nga nila yung mga request eh. Yung ibang request yung pinayagan nila. So, ibig sabihin, there is something inside. So, ibig sabihin, ay mas ginusto na ngayon ng ICC. Ito ipakita ko yung kopya. Nakita nyo kopya ng decision? Okay, ayan. Yung kopya ng decision, makita nyo, ginawa noong September 26, 2025. Tapos, si Mr. Trillanes nandoon noong September 19, siyempre hindi pa umuwi yan. Tapos inilabas yung decision, October 10, yan. October 10, 2025. So ito na ngayon ang decision. Yan. Ito mga summary of history ko anong mga nakaraan. Hindi na diretso na tayo sa baba. Sa decision na mismo. O ito, may request ang Amici Curie o the Friends of the Court
na magbigay din sila opinion. Hindi yan. Hindi pinansin ng ICC, Pretrial Chamber Judge. Dito, may request for leave to reply ang defense. Mag-reply lang sila sa sinabi ng prosecution. Hindi rin pinayagan yan. So, dalawa na, hindi pinayagan. Anong dahilan bakit hindi pinayagan? Tapos may request din ang prosecution na magsumagot sila sa sinabi ng mga abogado ni Duterte. Hindi rin pinayagan yan. Bagkos nagmamadali, ibig sabihin nagmamadali ngayon ang ICC na magkaroon ng desisyon. Dapat ba? Sapat ba? Ito na ngayon ang desisyon niya. Ayan. The determination. Number 44. The Chamber of Pretrial Chamber, itong ibig sabihin, recalls that in its decision suspending adjudication, the majority of the chamber, walang history lang yan. Okay, saan ba tayo para requirements under Article 60, paragraph 2 of the statute. Ang statute ng paragraph 2, section 60, ay nagsasabi na ito, ipakita ko naman para alam niyo. Baba ko muna yung decision, ha. Ayan, ipakita ko muna ito. Para makita nyo talaga na hindi tayo nagsisinungaling dito. So, section 60, itong paragraph 2. Yan. Yan ang paragraph 2 na nagsasabi, ang batas na ito nagsasabi, a person subject to a warrant of arrest. Ito na, si Duterte ito kasi na warrant of arrest na siya. Ay pwede mag-apply ng interim release habang may trial. Yan nakasabay. Interim release may apply for interim release pending trial. If the pretrial chamber is satisfied that the conditions set forth in Article 58, Paragraph 1 are met. Ano bang Article 58? Punta natin Article 58. Paragraph 1. Ito yung Article 58, Paragraph 1. So, Article 58, Paragraph 1. Sinasabi, at any time after the initiation of an investigation, the pretrial chamber judge shall, on the application of the prosecutor, issue a warrant of arrest if mapakita na there are reasonable grounds to believe that the person has committed a crime. So, reasonable grounds to believe pa lang. Next is, that the arrest of the person is necessary. Bakit kailangan? Para, sabi na, number 1, to ensure that na mag-appear siya sa trial. So, yan ang issue. So, kung maisigurado, ibig sabihin, it is a question of trust. May tiwala ba ang ICC judge kay Duterte na magpapakita siya sa tuwing may hearing? Ang isa pa, to ensure that the person shall not obstruct or endanger the investigation. So, ibig sabihin nito, ang tanong, nagtitiwala ba ang ICC na hindi mananakot si Duterte at hindi niya papatayin mga testigo at hindi niya sabotahiin ang investigasyon? Yan ang tanong. Ibig sabihin, walang tiwala ang ICC sa ganong issue. Next is, where applicable, to prevent the person from continuing with the commission of that crime, takot sila, ibig sabihin, wala silang tiwala sa tanong kung baka uulitin niyang krimen o hindi. Kahit na hindi pa napatunayan kung may criminal act siya o hindi. Yun ang mga pamantayan. In other words, let us go back to the copy of the decision. In other words, alam niyo na ang dahilan kung bakit hindi pinayagan. Wala silang tiwala na makakasiguro sila na hindi lalayas, na makasiguro sila na babalik si Digong sa kasakali palayain nila. Yan po ang ibig sabihin ng yan. Statute, rules of procedure. Ito yung decision. Yan ang decision, ha. Basahin natin. So, yan ang hindi na-met. So, ngayon, basahin natin number 48. In relation to Article 58.1 of the statute, yung sinasabi na inaresto siya para nandun siya sa korte, nakikita, sabi ng ICC Pretrial Chamber ay it is required to assess
whether there is reasonable grounds to believe that the person committed a crime. So, kailangan daw nila i-assess at kailangan nila nandun si Duterte para evaluate nila kung mayroon ng krimen si Duterte o wala. Ibig sabihin, hanggang sa ngayon na nag-usap tayo, ay hindi pa kinukonsidera nung ICC kung talagang criminal na si Duterte o hindi. Okay? Yan lang po ang very clear. So, ito pa, sinabi pa ng ICC Pretrial Chamber Judges na naobserbahan nila na yung depensa ni Duterte hanggang sa ngayon ay hindi pala. Ang problema, hindi kinontra ng abogado ni Duterte kung tama ba yung pagka-aresto o hindi. Ibig sabihin, wrong move ito ni Attorney Kaufman. Sabi ng ICC Pretrial Chamber, defense has not contested this point, and in the light of the findings contained in the warrant of arrest, the chamber considers that there continues to be reasonable grounds. So, hindi kinontest ni Attorney Kaufman kung talagang may reasonable grounds to believe. Ang matribute ko lang yan kung bakit ganun ang aksyon nila is the fact na hinihintay nila na gagawin pa yan, mag-evaluate pa ulit ang ICC sa tinatawag na confirmation of charges. So, yan kung ako naman naging abogado nito, ay dapat sinalens ko na. So, ibig sabihin, ito yung pwede ko matawag na hindi naman wrong move, kundi a matter of strategy din ni Kaufman na hindi niya lang ginawa yung kinokontest niya kung talaga bang may basehan na arestuhin siya o hindi. So, kung ako naman ang abogado, dapat ganun ang kinontest ko. Well, it is now history kasi hindi man siya kinonest. Pero sa tingin ko, pwede niya pa rin ang next move niya, pwede siya mag-file ng request, i-consider niya kung tama ba yun ang pagpalabas ng warrant of arrest o hindi. Kita mo? Do you understand what I mean? Ibig sabihin, kung ako naging abogado nito, malamang ang gagawin ko, una ay ita-challenge ko kung tama ang warrant of arrest o hindi. Pero in the case of Attorney Kaufman, hindi niya challenge. So, yun po ang isa sa dahilan kung bakit walang tiwala. Kung bakit ang tapang ng ICC na ibasura ang request na i-release siya. O, sige, bago ang lahat, makikausapin mo na si Rafi Tolfo. Tol, ang pinadala mo sa aking email ay hindi ko mabubuksan. Hindi ko alam, pero wala akong access. Hindi ko alam kung may laman pa ba yung pinadala mo na Google Drive o hindi. Sabi niya ni Rafi Tolfo, alias Polandit, Kuya Toto, di na ako umaasa kay Kaufman. Attention niya, retention of Digong is billable hours for Kaufman until he is replaced. Yung nga problema, no? Lumalabas na mas magaling pa si Harry Roque dito na abogado, sa totoo lang. I just don't know kung ano mas magaling ang Pilipino magplano eh. Kasi kung ako pa lang hindi pa ako international lawyer. Pero nakikita ko na lahat kung anong dapat gagawin na diskarte. Ibig sabihin, blunder move din itong yung nangyari na hindi kinontest ni Attorney Kaufman kung tama ba yung pagpalabas ng warrant of arrest. Hindi. Kita mo, sinight ngayon ng ICC na dahilan kung bakit ayaw nila ipalabas. Ang tapang namin, kasi una-una sa aming mata ay hindi nyo kinontra yung pagpalabas namin ng warrant of arrest. Ibig sabihin, kayo rin ay naniniwala na tama yung pagpalabas ng warrant of arrest. Ganun pong ibig sabihin. Okay, punta tayo. Dito naman, Article 58.1 of the statute. So, with regard to the need to ensure Mr. Duterte's presence at the trial, the Chamber recalls that Mr. Duterte has, from his initial appearance, contested his arrest. Pero bakit sinabi na contested the arrest of detention? Qualifying it as a pure and simple kidnapping. O naalala ko, nung ang tumayo na abogado niya si Atty. Medialdia pa, sinabi na ito ni Medialdia. Ang problema ko, bakit hindi pinalo up ni Atty. Kaufman ito? So, sinasabi tuloy ng ICC na Pretrial Chamber Judges, importantly, no later than 28 May 2025,
Mr. Duterte redacted. So in addition, ibig sabihin redacted, tinago. In addition, the family of Duterte not only physically resisted. Natural lang mag-resist and arrest. Ano ba itong klaseng ICC? Mali naman yan, hindi na pinag-usapan yan, pero ang problema lang, bakit yung ginamit yan as a reason for you to doubt whether you would trust him or not. At also publicly voiced out. So ginamit ang pagka-criticize ng mga anak ni Duterte. They publicly voiced out their criticisms of the ICC and the arrest and the detention and demanded that they should, biro mo napaka-illogical ng ICC. Dito sa number 49, sinisisi ng ICC ang abogado na si Kaufman, bakit hindi man lang nila kinontest yung pagka-aresto? Kung tama bang aresto o hindi. Ito yun number 48. The chamber observes that the defense, si Duterte, lawyers, has not contested at this point ay in light of findings contained in the warrant of arrest. So, hindi nila kinontest. So, gayon dito naman, sinayt naman sa ilalim na dahilan na kung bakit nyo binasura ay dahil ang tapang-tapang nyo, kinontra nyo pa ang pag-warrant of arrest. Anong klase itong ICC na to? What kind of court is this? Gaya na, nakita nyo mismo. Kayo, itanong ko kay Greg Babaran, anong opinion mo dyan? Nakukontra-kontra ang rason ng ICC. Una, sinabi niya sa paragraph 48 ng kanyang decision na sinisisi niya ang abogado ni Duterte na si Attorney Kaufman sa hindi pagkontra at hindi pagprotesta sa kung tama ba ang pagpalabas ng warrant o arresto hindi. Yan, ulitin ko lang ito. Paragraph number 48, the chamber observes that defense has not contested at this point. So hindi na contested ang warrant, the findings contained in the warrant of arrest. So the chamber consider that there continue to be reasonable grounds. Dahil yan, kinukonsidera ng ICC na merong reasonable ground na ikukulong mo na si Duterte. What kind of blunder ng abogado to? Kahit sinong abogado tatanungin mo, blunder ito. Hindi pinag-aralan ng gusto ni Kaufman. Pero sa bagay, hindi pa naman nawawala yung right ni Kaufman na mag-question sa warrant of arrest. Baka taktika niya, baka kasi i-appealan niya ngayon muna ito at ang taktika sa sunod, magsampa na sa ngayon ng request to redetermine the validity of the warrant of arrest. Kita nyo? Mas magaling pa mga Pilipino na abogado. O ako na lang, hindi naman ako pinakamagaling. Na nakita ko pa yon. With more reasons, na kung magagaling na abogado pa natin ang hawak niyan, I do believe, mas magaling sa akin si Harry Roque. Kung si Harry Roque naghawak ng kaso, total, qualified naman siya kasi international, accredited naman siya doon sa ICC. Ayan kung ako tatanungin nyo, dapat, siguro, susulat na lang ako siguro dito, kay Roque, bakit hindi mo tingnan to? Take note of paragraph 48. Tapos dito, kinontra nila, ayaw nila ilabas kasi ang mga anak naman ni Duterte ay panay kontra ng invalid ng warrant of ang arrest. Ay nako. So this makes sense, full of sense, that this is a big evidence that the ICC is not good, is not fair, is biased in deciding whether or not there is reasonable ground to believe that you can trust Duterte kung ipalabasin mo siya. So nakita nyo yan? Diyan pala nga doon napulandit na tayo. Rapitol po pulandit. Ano bang ibig sabihin nito? Basahin na natin todo. More specifically, the chamber notes that Mr. Duterte's daughter, mentioned in public speeches the idea of breaking Mr. Duterte out of the ICC. Ito yung statement na to, nagsasabi mismo na kinukontra nila ang warrant of arrest na hindi sila conforme na valid ang warrant of arrest.
Tapos sinabi niya si Sara Duterte, sabi ng ICC, Sara Duterte even attempted to delegitimize the ICC's proceedings against Duterte. Ibig sabihin, pag kontra din yan, sa warrant of arrest ninyo. Sinite daw ni Sara ang ang kutsabahan o kuntsabahan sa gitna ng ICC at gobyerno ng Pilipinas. Bakit nalaman ng ICC ito? Hindi naman ito nakalagay sa mga sinabit ni Kaufman. Nabasa ko naman ang ibang mga papel. Hindi naman ito nakalagay na nagsuspitsa na kuntsabahan. Ibig sabihin, pwedeng sabihin na yung mga judges ng ICC ay nanonood lagi sa pag-speech. Kahit nakatagalog yan, kasi nasa age na tayo ngayon, kahit anong salita, kahit anong Bisaya pa, kahit Maranao pa na salita, kayang-kaya i-convert sa English at French ng ating Google Translator sa ngayon. Kaya dyan po. So, ibig sabihin, dapat inintindi rin ng ICC na in the heat of the issue pa ito. Maintindihan lang naman. Siyempre, ilagay na sarili ko silang anak. Anong gagawin? Yan lang po. Ibig sabihin, here we see yung nahulog lang sa trap ng emotion itong mga anak ni Duterte at nagsalita sila ganun. And yet, the issue should not be that. Kasi ang issue, mapagkatiwalaan ba si Duterte kung ilalabas natin o hindi? Nababalik siya sa korte sa tuwing may hearing? Yun lang naman ang tanong. Ibig sabihin, dahil doon, wala na silang tiwala. Furthermore, the chamber notes that Mr. Duterte's daughter allegedly indicated on 19 August 2025 that Mr. Duterte had told her that he wishes to return to Davao City. Wish lang yan? Ano ba kayo? O tawagin ko na kayong bubo yan, mga judge na yan. Tawagin ko na kayong dodo, bubo. Bubo talaga. Hindi na nga issue yan. Ang issue lang ngayon, mapagkatiwalaan ba siya na babalik sa korte kung may hearing? Yan ang issue yan, Mr. ICC. Sino mga dyan? Si Alipio Ganso, si Sophia Lira, tsaka si Judge Manso. Ano ba kayo? Alam ko, bakit na nagtagalog ako rito, maintindihan yung tanong ko, tanong ng bayan. Do not think that you are correct. Do not think that you are even correct in your decision. Unang-una, I cannot reconcile the logic behind bakit nung una, sinabi ninyo mga ICC judges na hindi man lamang kinwestiyon ni Attorney Kaufman kung valid ba yung arrest warrant o hindi. Pagkatapos, subsequently, in paragraph number 50, sinite nyo naman na dahilan yung pag-aalsa ng damdamin ng mga anak ni Duterte na hindi nila kinikilala ang pag-aresto. Paano may reconcile yan? Ibig sabihin, nagpoprotesta sila sa validity ng arrest warrant ninyo. Mabuti pa sana kung hindi nyo sinulat yung paragraph number 48. Ulitin ko basahin. The chamber observes that the defense has not contested at this point in light of the findings contained in the warrant of arrest, that the chamber considers that there continue to be reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for crimes against humanity committed in the Philippines. Kita mo? Kita mo how biased is ICC? I hope so nakita ito ni Atty. Kaufman yung findings ko. I'll try to send the communication to Atty. Kaufman. So ngayon, sinisisi, walang ibang dahilan. Pinakamalaking dahilan kung bakit tinanggihan ang provisional release ay yung mga anak ni Duterte na nagsasalita. Number 51, moreover, given Mr. Duterte's position as former president, he appears to have the reasonable political contacts. Mga water under the bridge ito, nakaraan na ito, hindi na ito magmamatter. Kasi on the other hand, yung marami kang kaibigan na politiko ay that could also be used as a justification
na iba a-attend siya tuwing may hearing kasi maraming tutulong sa kanya. Pwede na tanongin sa Duterte, can you call in all your contacts and make an undertaking that they will ensure that you will come over every time that there is hearing? Unreasonable itong decision ng judge nito. I'm sorry to say, unreasonable. So, ang pinag-usapan lang dito, basahin pa natin ulit. Continuation. The continued support in the Philippines to Mr. Duterte. Yan nakita kasi maraming Pilipino bumoto. Number 1 pa sa kanyang boto, mga daming mga botante na Duterte na votes na tinatawag ng mga kulto na kuno sila na matalino na tinawag nila na didisit na mga bobo. Where are you in the Philippines that you have the right to call all the people who identify themselves as DDS, as bobo, kulto? Kayo ang kulto. Natira lang si Risa Hontiveros, umiyak na kayo lahat. Kulto nyo. Kaya tigilan na natin yung tao-tao. Sa batas tayo tumingin, hindi sa tao. Tingnan nyo ang batas. Talagang katotohanan naman na may siningit si Risa Hontiveros during the amendment period process in the second reading. So sinabi niya, the continued support in the Philippines to Mr. Duterte is further demonstrated by his election. Yung nanalo sa mayor, ginawa pang dahilan na hindi siya dapat pagkatiwalaan. In addition, Duterte is facing multiple charges. Kaya ang problema naman ito, binalik na naman niyo, facing multiple charges comprising a number of murders and attempted murders. Ang problema sa inyo, sinasabi nyo na sinisisi nyo si Atty. Kaufman na hindi kinukontra ito. Pero but then, on the other side, you are also saying that you are denying the request for the release just because you have seen the daughter and the sons of the former president as saying pungent words against the ICC and making criticisms of you. Asan yan? You are being criticized here. You have now no reason to exist. Yung ICC na yan. Ini-expect ko na maganda ang excellent ang argument. Hindi ko nakita. Ito yung argument ng mga, pasensya na kayo, I call this kind of arguments as moronic. Ito naman mga anti-Duterte, hindi nila tinitingnan ito kasi kumpensa nila, galit sila sa tao eh. O ngayon, number 51, in this regard, the chamber finds that Duterte's defense argument that there must be concrete circumstances demonstrating that the risk of flight is particularly likely is inapposite. Hindi na naniwala. So, the appeals chamber has clarified that the assessment under 58.1 of the statute revolves around the possibility, not the inevitability of the future occurrence. Wala, illogical po talaga ang decision. So, tatakel ko lang later on kasi mahaba. Ngayon, itong mga fears nila, you can easily say na wala yon, unfounded. Walang pundasyon yung kinatatakutan ng ICC. Na papatay pa ulit si Duterte, na tatakutin at i-obstruct ang investigasyon. Saan ka makita? Akala ko may kaso na. Yan pala, nag-investigate pa kayo? That is unreasonable. Dapat tapos ng investigation, saka kayo magdetermina. Kaya kung ako naman, ita-challenge ko yan. Subukan ko magpadala ng amici query. Mag-request ako, mag-manifest ako sa ICC at i-criticize ko kanilang judgment. From the point of view of arguments, logic, ito problema ko rito eh. So ngayon, anong ginagawa ni Trillanes doon? Bakit napadali? Bakit hindi mo na pinakinggan ang ibang mga argumento? May rason. May rason. Ibig sabihin, binadjitan. At bakit pumunta siya doon? Sasagutin natin sa sunod na aking vlog. Ipakita ko lang muli yung mukha ni Trillanes doon. The biggest traitor of the Philippines.
Kaya pala Trillanes, traitor. Oh. Ayan. Ano bang ibig sabihin? Espanyol kasi na word ang Trillanes. Eh. What is Trillanes in English? Spanish word. Ang Trillanes pala is a province of Orense in Galicia, Spain. Yan pala, probinsya pala yan. Doon na galing apelido ni Kon. Kagaya rin sa nanay ko, Catalonia. Sa state of Catalonia nang galing. Yung iba, Catalan. Catalonia din ang galing. Okay, diyan lang muna tayo at magbabasa na lang ako ng mga message. At least, itatakil natin doon, full display. I'll tackle in full display sa susunod. Para makita ninyo yung paka-illogical na decision, napakamali na decision. Ang issue lamang po dito ay, mapagkatiwalaan ba si Duterte? Na babalik siya? Dadalo siya sa trial? Bakit hindi nila gagamitin ang kanilang power to require the Philippine government to guard, to put 48 hour, 24/7 security personnel, sufficient security personnel na magbabantay kay Duterte kahit papunta sa CR. Na mayroong mga sundalo magbabantay sa loob ng kwarto. Bakit hindi na? Pwede naman na gawin yun. Ba't hindi na pinakong ang issue naman pala, mapagkatiwalaan ba yan? Babalik ba yan dito? Pag tuwing may trial? You have all the powers, mga judges. I want to call out the names of the judges. Ito, pangalan ni Judge. Ang mga judge dito, tinatawagan ko, si Judge Julia Antonilla Mutok. Saka si Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Ganzo. At saka si Judge Maria del Socorro Flores Liera. Yung inyong judgment po, it is contemptuous. It is the height of nonsense, illogical in the highest. Ganun po ang aking pagka-describe dyan. That is my criticism of you, the judges. Because of that decision, you are undermining the integrity of the International Criminal Court. Wala na kaming tiwala sa ICC. Ganun pa ang quality ng inyong decision. I do believe na mga magagaling kayo mga abogado sa inyong mga bansa. Joyce Ilongga Vlog, sige, may magtawagan ako, tawag na ako. Mga na, hindi ko babasa kasi. Magsalamin muna ako. Dali lang. Pasensya na kayo, senior citizen na po kasi ako eh. Si Ranger Baldemoro Jr. Good morning po, Engineer Toto. Decision po nila yan, wala na tayo magagawa. Carmen Cruz, anong remedy ka, Toto? Ito, nag-appeal na sila. Gagawa ko ng appeal para dito, ipapadala ko kay Tony Kaufman, bahala siya kung gamitin niya o hindi. So, Ranger Baldemoro Jr., baka nga po nakakasama yung mga pahayag ng mga kamag-anak ni Mr. Duterte. Yan nga, sinabi ko, hindi lang baka, talagang nakakasama. So, Beethoven Tuazon, a good leader is a good follower. Dapat, lalo sa human rights, huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. That is the golden rule. Tapos, Ricardo Florito, magandang tanghali, Doc. Toto, sa punta ni Trillanes, hindi maiwasan na maisip natin may ginawa ang gobyerno. Sunod ko na itatakil to sa aking live mamaya. Kung gusto niyo, mamaya itatakil ko to kung anong dahilan bakit nandun si Trillanes. Janila, good morning, Dr. Toto. Dahil sa
kadaldala ni Sara, isang dahilan kaya hindi inaprubahan ang interim release. Palagi pa nila sinasabi na kinidnap daw si Diego. Siyempre naman, natural lang yun, Janila. Kahit ikaw din, tatay mo, ikaw magsasabi. Sa tingin ko po, may sariling investigation ng ICC. Mali pa rin po ng ICC. Papaliwanag ko siya mamaya. Kanina sinabi ko ng illogical sila. Kumukontra-kontra ang kanilang argumento. Ranger, hayaan natin na malitis siya. Kung napatunayang wala siyang sala, edi palayain. Pag may patunayang nagkasala, patawan ng kaukulang parusa, abogado po kayo dati. Ranger Baldemoro, ang issue dito hindi po muna sa ngayon. Ang issue dito ay hindi guilty or hindi o guilty. Kundi ang issue kung palayain siya muna ba o hindi. Ganun lang po, Baldemoro. Tapos, si Zen Numbers, dapat binalatan na yung hinayupak na yan. Napaka-demon nyo. Yun isang araw may bibira dyan. Beethoven Tuason, thanks Senator Trillanes, malasakit sa bayan. Wow! Kakahiya ka Beethoven Tuason. Anong malasakit sa bayan? Larry Campo, Buko, Duterte Sign, Ranger Baldemoro, ayan po sa pinakahuling balita, Mr. Duterte will never come back to the Philippines. So, hindi yan. Hindi natin, alamin natin yan. Pero, hindi ko alam sino ba nagsabi, sino ba nabalita. Hindi ko pa na-monitor ba, Ranger. Titingnan natin mamaya. Kahit kailan. Baka siyempre, 88, mag-81 na, baka mamamatay na yan sa sunod na taon. Ay, wala. Ibig sabihin, because of old age. Argo Bingot, Dr. Kwak-Kwak, Argo Bingot, di na makauwi sa Pinas, isa ka pang animal ka. Okay. Siguro, ang kapatid mo, pinatay na Duterte, no? Iyon ang sabihin mo, di ba? Ranger Baldemoro, Argo Bingot, Argo Bingot, di na makauwi. Ikaw wala pala nasasabi. Ronel Santiago, Denby Ilacion, hindi totoo yan. Yung isang matanda nga nakakulong dahil lamang sa nakaw daw siya ng mangga. Gregory Babaran, digong no more na mga kadidiis. Tanggapin yun na. Ay, opinion mo lang Greg. You're such a guy who hold Duterte in contempt from the start. Kumbaga, pwede ko sabihin biased ka lang. Si Roger Banupaldo, si Attorney Kaufman, hindi naman. Kasi ang nagbabayad po ng attorney fees ni Kaufman ay ICC. Ang puso mo po, attorney, okay lang po puso ko, Greg. Ayan Kunyadas, sulatan niyo po si Harry Roque Doktoto. Hintayin namin ang sagot niya. Thank you po. Watching Saipan USA sa taga Saipan pa, Construction Boys. Aba, okay. Mas maganda yung flood control din sa Saipan, no? Walang kagaya sa atin. Rapitol po, alias Palandit, nakatingin ang mga troll at hindi sa batas. sabi ni S naman, no wonder mayroon na disbar na lawyer. Ano ko na disbar? Na-disbar lamang po ako sa pagkipaglaban. Nagsampa po ako ng kaso sa laban sa plunder. At ako pag disbar, bakit? Dahil lamang po sa pinost ko sa Facebook. Yan lamang po kasalanan ko. Wala akong kasalanan dyan. Kaya I beg your pardon. Drawback. Pero gano'n pa man sa mga laban, kung nakipaglaban ka, you don't be afraid. You must not be afraid of death. Gano'n lang kasimple. If you are afraid of death, huwag ka nang pumasok pagka-pulis, huwag ka nang pumasok pagka-sundalo. Drawback problem, takot din yata si Kaufman na mawala ng trabaho. Pag nawala ang ICC, desolate ng ICC, may korte na lahat ang bawat bansa. So Dennis Kausing, my brother, I love you. Binigyan ko na si Terdi ng pang allowance niya, tsaka pang defense niya. Ricardo Florito, nasabihan ka ata, Doc, totoo bigla kang nawala sa ere. Hindi man ako nasabihan. Nasabotahe pala. Nasabotahe nga ako bigla kong nawala sa ere. Evangeline Bickner, darating din ang panahon. Lalabas ang katotohanan kung sino ang makakatulong kay XPRRD. Denby Ilacion, Sir Toto, may batas pa ba tayo sa Pinas? Ayan. Ang sagot yan, PNP.
Ano yung PNP? Pagdating ng panahon. Baka malaman na lang natin. So let's wait and see. Okay? Magandang umaga po sa lahat.